So yun po mga Kadabarkads, mga Kuwela, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue at Tito Vic and Joey Defender or ng legit Dabarkads. So eto, may good news tayo guys, sobrang good news. Ewan ko na lang kung napanood nyo na to sa ibang vlogger, pero parang ako lang ata ako na nag-vlog nito. Ewan ko lang pero eto, good news mga Kadabarkads. No, at nasa huli ng video natin, ito no scripted hindi prank to No, hindi prank. Pero mapatungkol po ito kay Bossing Vic Soto. Ano nga ba tong good news na to kay Bossing Vic Soto na to, at ating alamin yan dito sa video na to, kaya wag kayong aalis. At syempre, bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At pag-usapan na rin natin to. Etong nagaganap na pangsasabutahe ng fake bulaga sa EAT. Na bakit kada may pupuntahan ng EAT na lugar ay nakikisiksik sila? Bakit palagi silang nandun din? Ang strategy po ng fake bulaga, halimbawa ngayon nasa Pasig ang EAT, bukas nasa Pasig din ang generic na Itbulaga. Pero eto malupit, sinabayan. Ops, disclaimer tayo, wala naman pong problema. Open naman po lahat ng lugar dito sa Pilipinas. Kahit saan sila magpunta, wala naman po tayo doon. Pero nakakapagtaka lang na bakit nasa Taytay Rizal ang EAT at nandun din ang fake bulaga. Anong meron? Strategy ba to para makakuha ng malakas na ratings? Dahil alam nyo na mapag-uusapan kayo kapag lagi nyong sinasabayan ang sugod bahay sa mga barangay. Magaling kang bata ka. Magaling din tong mga to. Biyasa ang mga Jotax. Kasi mga Kadabarkads, ito nga po, no. Nung nakaraan ay napapansin ko itong generic na Itbulaga. Halimbawa, ang EAT po ay nasa Pasig. Kinabukasan, nasa Pasig din sila. Ilang beses na pong nangyari yan na halimbawa yung EAT nasa Quezon. O kinabukasan, 'di ba ngayon nasa Quezon yung EAT. Kinabukasan nandun din ang generic na Itbulaga. Doon mismo sa barangay kung saan na pumunta ang EAT. No? Andun din susulpot ang generic na Itbulaga. So ano to? Anong nakikita nyong bakit ginagawa to ng generic na Itbulaga? Anong meron? Ano ba to? Para manabutahe? Kasi ito, magtataka kayo kanina. Ay, kailan ba kanina? Kahapon ba? Upload ko to bukas. So kahapon, nung isang araw nasa Taytay Rizal ang EAT. Sila Mayor Rosy Manalo, Wally Bayola, Ryan, tama ba? Si Ryan Agoncillo ba? Sorry ba, hindi ko matanda kung sino kasama nila, no? Si Ryan or si Miles, kasi alam nyo naman ako, makakalimutin. Ngayon, nagkasabay itong dalawang noontime show. Yung tahanang pinakamalungkot at EAT ng Tito Vic and Joey. Ngayon, ano bang rito? Ano bang posibilidad na mangyayari or dapat mangyari or kailangan or kung bakit nila to ginagawa, bakit lagi nila sinasabayan ng EAT? Ganito lang yan. Para sa akin ito, sarili kong opinion. Kasi pwedeng katulad nito, yung ginagawa ko ngayon. No? Pinag-uusapan po, no? Pinag-uusapan sila through social media. Katulad
na-gets ko na yung taktika nila eh. No? Kasi ito gagawin. Yung E80 pupunta sa Pasig ngayon. Kinabukasan, yung Itbulaga or fake Bulaga pupunta na rin ng Pasig. Diba? Ngayon, pag-uusapan ng mga pages. Mga page ng pro page ng TPINC or ng GMA. Ngayon pag-uusapan nila. Lalagyan nila ng mga anggulo ng mga katangahan or mga katulonggisan ng mga artikulo. Kadalasan nila nilalagay doon ganito. Oh, yun. Dito nyo makikita na mas tinatalo na ng generic na Itbulaga ang E80. Alam nyo kung bakit? Kasi ganito. Pumunta kahapon ang E80 sa Pasig. Pumunta ang fake Bulaga sa Pasig pero mas mataas ang ratings ng fake Bulaga. Pero yung ratings na yun, hindi 100% na legit yun. Ako na nagsasabi sa inyo. So, ganun na nangyayari, no? Ganun. So, para sa akin, yung ginagawa nila Isko Moreno, Buboy Villar, na ganun nga. Kasi si Buboy Villar at Isko Moreno, ang pagkakaalam ko, sila yung nagdidesisyon kung saan sila pupunta. So, ibig sabihin, eto na lang isipin nyo mabuti Kasi dinami-rami ng lugar sa Pilipinas. Bakit kung saan nagpupunta ang E80, dun din nagpupunta ang generic na Itbulaga? Di ba napapaisip ka mga kadabarkads? Bakit nila ginagawa yan? I-comment nyo dyan. Ayaw ko lang magsalita kasi baka takutin na naman ako ng mga vlogger ng TPINC at ako naman takot na takot. Eh di wow. Ako naman na matagal na akong takot. No, tinatakot nila lagi si kaso. Kapag nakapagsalita tayo ng against or ayaw nilang marinig. Pero yun ay real talk lamang mga kadabarkads. Yung nga lang, hindi nila matanggap So ito, tingnan mo puntahan natin tong isang page na to. Ito yung kadalasan na Ito yung kadalasan na tawag dito, ito yung kadalasan na palaging nagpo-post, no? Palaging nagpo-post sa sa tawag dito sa TPINC na kesyo mataas daw ratings, kito ganyan. So wala naman na tayong pakialam doon kasi nga alam naman natin yung totoo, di ba? So yan, ini-screen record natin si Kapuso fan page. So may kita niyo rito sa mga nito, yan ito dito. Oh, yan, kitang-kita. Oh, Pinoy Hits. Oh, mapapanood din ang Itbulaga TPINC sa sub-channel ng GMA For The Box sa Pinoy Hits. Malapit na yan mga kapuso, di wow. Maraming pakialam dyan. Dito tayo. No? So ito po pala, ito may napansin din pala ako dito. Ito, nakikita niyo yung mga girl lalo na nandiyan sa screen. Diba? Anong tawag dun sa therapy sa mga babae, nakalimutan ko yung pangalan nila. Ano ba yun? Mga E80 girls, di ba? So ngayon, meron din sila, B-pop. B-popcorn. Hindi gaya-gaya na naman. Ayan na natin. So ito pa, ito yan. Ito. Dinumog. Wow, dinumog. Dinumog kahit weekday. Dinumog ng ads ang Kapuso Noontime Show ng Itbulaga nito lang Huwebes, November 17. Umabot ng 31 minutes at 45 seconds ang total the duration ng mga TV ads na naipalabas sa commercial break. Patunay lang ito na malaki pa rin ang tiwala ng mga kumpanya at sponsor sa longest running noontime show ng bansa. Sabi ni ni Kapuso. So ito yan, pumatungkol po dito sa ads. Diba kailan lang nag-walkout, nagsialisan na yung mga yung mga sponsor dun. So paano to? Ano ibig sabihin nito? So wag na natin pansinin yan, alam naman natin fake news yan. Dito naman tayo. So eto, upload ko to na binabanatan nitong Kapuso na to. Ang pinagtataka ko lang talaga mga kadabarkads, bakit hindi nila ma-mention yung pangalan ko? At hindi nila mismo binabanatan rekta ko.
Nagtataka lang ako, puro na lang kasi nakikita ko sa kanila, puro na lang si Batang Maynila 2H ang binabanatan nila dun, di ba? Tsaka si Model of Manila, no? Pero kami nila Chris Ulo, Jake Magnus, parang ilag na ilag ata sila sa amin. Bakit kaya? So ito naman yung banat niya kay Henyo Master. Mayaman naman pala ang Henyong Kuno, pero di pa rin makontento kung anong meron siya. Ngayon, pilit pa rin inaangkin ang Tito Longit Bulaga. Yan, nakitang-kita nyo, yun, no? So ganito yan, ang explanation niya ganito lang. Ha? Mayaman na si Henyo Master. Bakit? Milyon ba? Milyon ba ang halaga ng Tito Longit Bulaga? Kapag nakuha ba ni Henyo Master ang Tito Longit Bulaga, magkakaroon siya ng 1 billion pesos? Diba hindi naman? Wala namang sapat na halaga yun. Kayo kasi, puro kayo pera yung pinapa-airal nyo dyan sa inyo. Puro pera-pera, kaya mukha kayong mga pera. No? Ano? Ayun yung hirap dyan sa inyo, yung mindset nyo na napupuno na ng pera. Pero, eto. Ano ba ang dahilan ni Henyo Master? Ba't niya kinukuha to? Ba't niya pilit kinukuha? Bukod siya talaga yung gumawa. Bukod na siya talaga yung gumawa ng Tito Longit Bulaga, kinukuha niya to for the history. No? History. Hindi dahil sa pera, tanga. Ito sige, yung patulan to, pero sige. Dahil, sama na kita sa content ko. Ito pa pinakamalapit yan. Ito, nandito rin si Julie Ann San Jose. Siya ang original na Eat Bulaga Little Miss Philippine 1997. Si Asia. Kasi may S no? Asia's. Ano to? Limitless Star. Thank you sa pag-perform today sa Tanang Pinakamasaya. Nagka-ratings ba? Mataas ba ang views? O baka nga ulit? Okay. Dito naman tayo. Dito. Ito. Dito siya. Ito muna. Yung mga palusot daw ng TBJ fans. Pag natatalo ang E80. Ito, dito. Number 1 daw. Solid TBJ. Yan. Mga palusot daw yan, ha. Kailan kaya makukuha ang original na Eat Bulaga? Yan. Sa TBJ. Yan. Palusot daw natin yan, mga Kadabar Kads. Sinasambo tayo yung signal ng TV5. Fake news at fake Bulaga. Hindi totoo yan. Mas naniniwala kami sa AGB Nielsen. Ito yung mga ni Kapuso fan page. Ito. Sinyales na may mga saltik sa utak at may kitid na utak ang mga fans ng Tito Vic and Joey. Natatandaan nyo si Bespil? Tandaan nyo si Bespil? Di ba na she is passed away di ba nawala yung page niya? May napupusuan na ako napapangalawa. Oo, may napupusuan na ako. Ay. So eto, dito naman tayo. Dito sampal sa kanya to. Pahiya siya, tingnan mo ha. Both na mga kapuso. So nandyan sa screen, Arpau, no? Arpau tsaka Aldab. So nilagay niya ng react. Kapag Arpau daw or Paulo Contis tsaka ano to? Aura ba to? Ira? Hindi ko alam pangalan ng babae. Kapag Arpau daw is heart. Heart ang i-reaction mo sa post niya. Kapag Aldab daw, tawa. Tingnan natin yung reaction. Yan natin ha. Eto, tingnan nyo. Yung Aldab po, nagka-reaction po ng 60 na tawa. Samantalang po ang Arpau ay 25 hearts lang. Tapos may tatlong tabla pa. May 7 na tabla at isang nagulat. Tingnan natin yung comment. Kaso, yung comment po ay burado na. Ay, ito pala meron. Ito. Tumigas na naman taguro niyang si Paulo. Ay, hindi ako nag-ano yan. No? May comment sila. Binabasa ko lang. Kawawa naman si Ara kung maisahan siya. Ito naman si Christine Rivera. Aldab. No, ito naman si Virginia Garcia na parang ano to? Ano yung account nito?
Poser. Oh. Pag napuno na ang arpaw nyo, ang PH Arena, usap ulit tayo. Totoo yan. Oy, sampal sa kanila yan, ha. Pag napuno nyo ang arena, oo, yan. Masasabi na namin na yung arpaw nyo talaga ang pumalit sa Aldab. O kahit wag na magpa-vote, alam ng mga taong gusto ng nakakararami. Totoo naman. O sabi ni Mercy Torres, ano na naman kabubuhan? Bobo ang page na to. Yun. So yan ang sinasabi ko sa inyo. Bago sana kayo magbigay ng komento, alamin nyo kung ano yung feedback. At hindi ba kayo mapapahiya? Inom muna tayo. Ito pala, ito yung gamot ko sa ubo eh. Hindi na po yan luya, juice yan na gamot. Kaya inuunti-unti ko bang nagbablog ako. So yan, dito na tayo sa tinatawag na ano ba to? Na good news kay Bossing Vic Soto. So una nating puntahan itong page ng Kapuso Warriors. Ito na siya. Yan, si Kapuso Warriors, si screen recorder ulit natin. Ay, laki ng followers. Baka bayad tong followers mo, ha? So, baba natin. Yan, may kita nyo dito dyan sa screen. Wait lang, uubo lang ako. Sabi niya, ito yung pagkakasalita niya rito is panglalait. Panglalait pero sampal sa kanila. Tingnan nyo, Kapuso Warriors Original. Ito. Good news. Very corny and old school sitcom. Yeah? Very corny daw. Very corny and old school sitcom ni Vic Soto. Yan. Lilipat na sa number 1 kuno na TV5. Hates matagal na rin. Sayang kasi yung slot na di naman kasi nakakatawa yung ginagawang sitcom ni Vic Soto. Sayang lang ang oras ng mga nanonood. Ang lupit mo. Naubo ako dun Imbis na natawa ako, naubo ako eh. Mga Kadabar Cats, hindi ba nila alam, no, na malaking kabawasan na kita sa GMA itong mangyayari na to? Hindi ba nila alam yun? Hindi nila alam yun? O sadyang nagtatanga-tangahan lang sila para may masabi lang sila sa Tito Big and Joey? Kasi isipin nyo mga Kadabar Cats itong sitcom na to, kumikita sila dito. Kumikita sila sa mga movie na pinapalabas, no, na pinapalabas ng GMA, mga movie ni Bossing Vic Soto at ng TBJ. Milyon ang kita nila dito. Tapos sasabihin mo corny at parang tuwang-tuwa ka pa na nalipat or lilipat na ang sitcom ni Bossing Vic Soto sa TV5. Hindi mo ba alam malaking sampal yan sa mga amo mo? Na malaking kabawasan sa kita nila yan. Ayan kasi hirap sa inyo, hindi kayo gumagamit ng utak nyo. Pero mo halimbawa, Lunes, Miyerkules, Biyernes. So sabi natin Sabado. Ipalabas yung 3 movie na yun sa 3 araw na yun. Gaano kita ng mga tao dun? Gaano kita ng GMA dun? Tulonggis talaga kayo, no? So yun, dito naman po tayo sa dito tayo sa post ni Andoy ng ating tropa. Ayan, please follow na lang po si Andoy. Ito ay screen recorder natin. Yan, ito ang E80, ito ang true. Yan. TBJ Defender din po ito si Andoy, si E80. Ito ang true. Ano po yan, tropa natin yan. So, suportahan nyo po, no? So, ito yung post niya. Ito yung post niya kay Bossing Vic Soto mapatungkol po dun sa sitcom, no? Ito naman, good news talaga ito.
good news to sa paglipat ng sitcom ni Bossing sa Kapatid. Aba, good news to kasi makakapag-focus na kami sa Kapatid Network, kaming mga legit Dabbercads, since wala nang show ang mga legit Dabbercads sa GMA 7, makakapag-focus na sa TV5. Big word sa matagal na naming tong pinapangarap at sa wakas natupad din. Goson, is that you? Alam nyo yung karma, malapit na. So basahin natin yung comment. Ito, may mga comment dito. Sabi ni Ernesto Santo Dinosta, TV5 ngayon dami ng matataas ang rating simula nang lumipat din ng solid Dabbercads at legit Dabbercads. Dati 7 kami nanonood ng balita, ngayon sa Channel 5 na kami nanonood. Tingnan nyo, tao na mismo, mga netizen na nagsasabi niyan. Nanonood ng pamilya ko lalo sa pagtanghali. Solid na solid kami sa Tito Vic and Joey. Solid, di nila mababago ang kinagisnan ng maraming legit Dabbercads. Parang kasama sa araw-araw naming mga pinapanood sa kanila, lalo na Mayor Jose. Laging panalo laging panalo. Saan ba? Pinapanood kanina, Pinapanood sa kanila lalo ka na Mayor Jose, laging panalo, walang katalo-talo. So ito ba, sabi ni Jeffrey Prado, tama ka dyan, mas okay na mag-show, na magka-show sila sa TV5 kasi TV5 and TBJ and the legit Dabbercads at patuloy natin silang suportahan. So ano nga ba po itong sitcom na to? So, inom lang ako ng gamot. Hirap nag-vlog ng may ubo. So ano ba tong sitcom na to? Kasi yung ako rin, nung una, hindi ko rin to alam. Buti nga lang may napagtanungan ako. Hindi ako nagmamatalinuhan, ha. Hindi ako katulad ng iba dyan. Sitcom is mga movie. No? Ibig sabihin, yung mga old movie ni Bossing Vic Soto ay hindi na po mapapanood sa GMA. Kundi mapapanood na po ito sa TV5 araw-araw. No? Siguro sa isang linggo, mga 3 beses, so ang daming movie ng Tito Vic and Joey, di ba? Bukod pa yung movie ni Bossing Vic Soto. Bukod pa yung movie ni Joey De Leon, na Inyo Master. Bukod pa yung movie na magkakasama silang tatlo, bukod-bukod dyan. So, hindi na tayo lalong hindi na pupuntahan ng legit Dabbercads yung GMA kasi hindi na ipapalabas dun eh. Sa TV5 na lang tayo mag-aabang. So, napaka good news po talaga to para sa ating lahat ng mga legit Dabbercads. At napaka bad news naman to sa GMA. Alam niyo kung bakit bad news? Malaking kawalang pera to sa kanila. Tapos kung makapag-celebrate yung page ng Kapuso, akala mo, nanalo sila. Hindi ba nila alam na luging-lugi sila dun? So palagay na natin na ang followers at walang humpay nanonood sa Tito Vic and Joey is nasa 1 million na tao. Araw-araw yan, ha? So yung 1 million na yun, mawawala sa GMA, gaano kalaking kabawasan sa kita nila yun? Isipin nyo mabuti yan. Ang hirap kasi dito sa mga pages ng GMA, akala nila, porket binilalait-lait nila, no? Sinasabihan nila na corny, old daw, diba? Old daw yung GMA, ay yung TBJ, mga movie daw, at hindi naman daw nakakatawa. Hindi nila alam ang laking kabawasan sa pera ng amo nila. Ang laking kabawasan sa GMA 7 yan, sa GMA network yan. Diba napapansin nyo minsan kada gabi may mga movie, pahapon, drama pala sa hapon. Kadalasan napapanood ko yun gabi. No, gabi, minsan umaga,
Diba? Mapapanood natin yung mga movie, yung mga old movie. So kabilang yung Tito Vic and Joey dyan. So ngayon, nag-pull out na at pumunta na tinanggal na ni Bossing Vic Soto dun sa GMA. So dito na siya sa TV5. So ibig sabihin lang, halos wala na talagang pwedeng sumilip pa sa mga social media account, sa YouTube channel ng GMA, sa Facebook channel, sa Facebook nila, Facebook page, lalo na sa TV. Doon na sa TV pa yung mag-aabang kasi nandun na lahat ng movie ni Tito Vic and Joey. Yun yung pinaka-good news, mga Kadabar Cats, at isa sa mga pinaka-karma sa GMA. Oo, karma yan. Laking kabawasan. At ito pa, sampal sa kanila. Ito pa. Nasaan na yun? Wait lang, hanapin ko. Nasaan na yung picture na yun? Kita ko yung picture na yun eh. Ito. Natatawa ako dito kasi alam mo kung bakit. Tingnan nyo, screen recorder natin. Tingnan nyo. Kung sino pa yung naikisabit na network, siya pa yung malakas ang kita. First 9 months of 2023. 4.8829 billion ad sales. First 9 months ang ABS-CBN. So palakpakan natin yan, sige. Samantalang ang GMA ay meron lamang pong 2.5 billion. 2.5 billion profit. First 9 months profit. Imbis, tingnan nyo, yung ito 18% regular ad sales paangat, 'di ba? Yung ABS-CBN. At yung improvement is 24%. Samantalang po sa GMA is 52% pababa. Tapos 20% pababa. Decline in ads revenues. Ganyan po, no? Ganyan ang karmang nangyari sa GMA. Grabe talaga. Ewan ko kung kinakaya pa nila yan, pero alam naman natin na sasabihin na naman nila yan, mali yung nangyayaring balita. Hindi totoo yung balita na ganun. So, hindi na bago sa atin yan, mga Kadabar Cats, no? So kayo, mga Kadabar Cats, anong masasabi nyo sa issue at sa mga topic na napag-usapan natin ngayon? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw at pakisama na rin po yung mga kasamahan ko dyan na sila Tita Messi, Chris Ulo, Jake Magnus, Boy Sardinas, Real Talk Chicago, Sir Spencer Lacale, DJ Kyle, at sino pa ba nandyan? Mama Claire TV, yan ang mama ko, channel ng mama ko, at si Oslek Guevara, pakisupport din po. At yung iba pa sila Ate Lalabs Reds Vlog, sino ba yung mga nasa description ko? Wait lang, I'm checking. Checking. So ito, tingnan natin lang saan ba yung bago kong upload? Ito. Tingnan natin Ang tagal ng loading. Yung description kasi ito. Yan. Description na Chris Ulo, Jake Magnus, Real Talk Chicago, Spencer Lacale, Tita Messi, Mrs. ni Boy Sardinas pala. Boy Sardinas TV, Showbiz na una, si Nanay Christy Permin. Yan. At syempre, supportahan nyo rin si Habi De Leon na apo ni Henyo Master Joey De Leon na nung nakaranay nating na interview sa mga hindi pa po nakapanood dyan, i-check nyo lang dyan sa channel ko. Ba't dito? Dyan, i-check nyo lang dyan sa channel ko at mapapanood nyo po dyan. So ngayon, hanggang dito na lang muli, J. Guevara TV, isang TVJ Defender na laging nagpapaalala sa inyo na kapag naliligo ka, hindi ka mabaho.
So yan, ingat po kayo palagi and peace and God bless. Bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi. Sila ang nandyan